Happy healing morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Naalala niyo po ba ang bugtong na may isang bayabas, 7 ang butas? Kung ang sagot niyo po ay ulo o mukha, tama po kayo. Pero alam niyo po bang may ilan sa ating ipinanganak na 8 ang butas ng mukha at hindi 7? Opo, dahil may tinatawag na preauricular pit o isang maliit na butas sa itaas na bahagi po ng tenga, malapit sa sintido. Ito po ay extension ng sinuses sa loob ng tenga na hindi nagsara ang butas. At ayon po sa mga pag-aaral, isa sa bawat 12,500 bata ang ipinapanganak ng may preauricular pit na hindi naman nakakaapekto sa kanilang kalusugan. Pero maari po pala itong maimpeksyon at magdulot ng problema gaya ng naranasan ng panauhin natin ngayong umaga na si Reyna. Ako po si Karina Tanabe, I'm 20 years old, nakatira po sa Quezon City. Nagsimula po siya na sumakit po yung ulo ko, then parang nangangamoy po sa tenga ko. So parang hinawakan ko po, then hawakan ko po, nagkaroon po siya ng bukol. Siyempre nagtataka po ako kung saan galing, kung paano po nangyari yun, wala naman po masyadong ginagawa. So nag-suggest po sila na pa-doktor daw po ako. Sinabi po sa amin ng doktor na may sipon daw po ako sa may tenga na buo. Then sabi niya po is papa-opera daw po ako. Preauricular cyst ang tawag po sa tumubong bukol sa tenga ni Reyna na kung saan naipon ang sobrang sipon na hindi po lumalabas sa maliit na butas sa kanyang tenga. Operasyon ang paraan sa Western medicine para malinis at maisara ang butas. Paano gumaling ang bukol sa tenga ni Reyna nang hindi nagpapa-opera? Ibabahagi niya po mamaya sa aming kwentuhan sa Ang Galing. Sa Hiling Katanungan, mga nagtatanong tungkol sa ear infection at ear discharge ang ating pong papayuhan. At sa Garden of E, magtitimpla po tayo ng masarap na juice mula sa alugbati o Malabar spinach. Ngayong umaga po ay makinig ng mabuti dahil mga problema sa tenga ang ating tutugunan at bibigyang lunas sa natural na paraan ng gamutan. Dito lamang po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Doktora, ang anak ko po ay may infection sa tenga. Ano pong gamot sa discharge sa tenga? Mga tanong tungkol sa impeksyon at discharge sa tenga ang sasagutin ni Dr. E. At isang masarap at masustansyang juice mula sa bunga ng alugbati ang tampok sa Garden of E sa pagbabalik ng Healing Galing sa TV. Mga kapuso, nais po naming ipabatid na hindi po konektado at wala pong partnership ang Healing Galing sa anumang ibang herbal products gaya ng Bitoon Oil, ng Alingatong Herbal Oil at ng Alingatong Herbal Tea na pawang gumagamit ng mga Healing Galing videos nang walang pahintulot. Tulad po ng panata sa bayan dito sa GMA Network, labanan ng fake news, dapat totoo. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing Guava Soap at iba pang Healing Galing organic soaps gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon, at seaweed. Handog ng inang kalikasan. May hatid na kalusugan ang luntiang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains, at liquids na natural. Yan ang Healing Galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing, nasa iyo ang galing. Huwag pong magpaloko sa mga produktong walang pahintulot na gumagamit ng Healing Galing logo at video.
Gamitin ang galing para tama ang healing. Kilatising mabuti ang produktong binibili. Bumili lamang ng original na Healing Galing products sa tama at mas mababang presyo sa authorized outlets na nakalista sa website o sa nag-iisang Healing Galing online shop sa Facebook. I-text ang 0921-445-0355 para sa pinakamalapit na authorized Healing Galing outlet sa inyong lugar. Huwag pong magpaloko. Alamin kung paano pakinabangan ang mga hiling halaman mula sa Garden of E. Welcome po sa Garden of E. 2-in-1 po ang tampok nating hiling halaman ngayon dahil bukod sa pampalusog na ay pampaganda pa. Ang alugbati po o Malabar spinach ay isa sa mga pinakamasustansyang gulay na meron po tayo. Bukod sa mayaman ito sa iron, nagtataglay din po ito ng calcium, vitamin A, may magnesium, protina at collagen. Pero alam niyo po ba na bukod sa dahon at tangkay ng alugbati na kinakain natin, ang berries na bunga ng alugbati ay may pakinabang din. Maari pong i-consume ng hilaw o luto ang berries ng alugbati at ito ay magandang source ng potassium para sa katawan. Nagpapababa din po ito ng blood sugar at bad cholesterol levels dahil sa taglay nitong mataas na fiber. At ang katas nito ay nagbibigay po ng matingkad na pulang kulay, kaya maganda siyang gamiting dye o colorant o pangkulay. Kaya nga po, nandito nakapag-harvest po ako ng maraming buto ng ating alugbati. Inubos ko po sa garden at gagawa tayo ng juice galing sa ating berries at tingnan natin kung gaano kapula ang ipoproduce nito. Meron po tayong presser dito at ayan, ilalagay natin siya. Alright, subukan po natin na gumawa ng ating lipstick juice. Ayan, mapula na. Kumakatas na po ang ating juice. Marami pong iba't ibang klase ng presser. Ito, pangkape po itong gamit ko eh. Kaya, ayan, kinakaya naman siya, no? At ngayon, tingnan natin ang ating juice na nagawa. Ang lasa ng ating alugbati berries ay matabang kapag tinikman siya. Pero pag juice na, alamin natin kung ano ang lasa niya, no? Matabang na medyo maasim po eh. Kaya pwede nyo lagyan ng honey. Kapag kayo po ay gagamit ng juice, no? Mula sa ating alugbati berries, meron pong pwedeng sweetener na idagdag para masarap ang ating iinuming juice. Ayan. Pwede rin pong ibang sweetener, no, na ilagay ninyo para lang mas may lasa ang ating alugbati lipstick juice. Ayan. Mas lamang na po yung tamis nung nilagyan natin ng honey kasi kanina mas lasa ko yung asim eh dahil sa pinagsama-samang berries. Pero kung paisa-isa lang po ng alugbati berries natin, parang matabang lang siya, no? O gusto nyo pong subukan kung marami kayong mga bunga ng ating alugbati plant. Hanggang sa susunod na hiling halaman mula sa Garden of E. Mga tanong pangkalusugan, bibigyang kasagutan sa Hiling Katanungan. Sa atin pong hiling katanungan, 2 tanong ang atin pong sasagutin. Ang una ay galing kay Andrew Jaime. Sabi niya, Doktora, ang anak ko po ay may infection sa tenga. Ano po kaya ang pwedeng inumin na Healing Galing supplement?
Isunod natin ang tanong ni Daisy Jimena. Sabi niya, hello po, ano pong gamot sa discharge sa tenga? Matagal na po ito, salamat po. Sabay kong sasagutin ang mga katanungan nyo ha, Andrew at Daisy, kasi iisang kondisyon lang ito, no? Kapag ka nagkaroon ng infection sa tenga, ay normal na lumalabas yung fluid na yon sa otitis media cases na katulad ng itinatanong ninyo. Maaring may kasamang pamamaga, no? Kasama yung inflammation doon sa infection. Ang ating gamutan ay sasabayan natin ng hydrating diet, no? Lahat ng masasabaw na pagkain na hanggat maaari ay asin lamang ang pampalasa kung gustong medyo maalat, lalo na sa preparation ng ulam. At kung gusto naman ng tamis, ang advisable ay honey, raw honey ang pampalasa natin. Alisin muna natin yung mga nilutong asukal katulad ng puting asukal, brown sugar, muscovado, molasses dahil magdadagdag ng init ito sa system ng pasyente. Iha-hydrate natin para magbigay ng cooling effect sa system kasabay ng paghupa ng infection at ng inflammation sa affected area. Tapos, may warm water intake on a regular basis. Mas madami, mas maganda. Masasabaw na pagkain na wala ring anghang, no? At asin lang ang pampalasa at yung honey nga ang pampatamis natin. Ang makakatas na prutas ay makakatulong din at ang matubig na gulay kasabay ng mga soupy meals ay malaking tulong sa paggaling ng pasyente. At kaya palagi natin pinapainom ng tig-10 serpentina tablets after meals 3 times a day. Yan ang magtatanggal ng infection at inflammation hanggang sa tuluyan ng mawala yung lumalabas na fluid doon. Pero sasabayan ng stimulation ng Healing Galing Oil. Naka-victory sign ang daliri, yung point finger at saka yung middle finger, habang may Healing Galing Oil naman sa gilid ng tenga. Itong bahagi ng may patilya ang isi-stimulate natin ng Healing Galing Oil at yung likod ng tenga na bahagi ng ulo. So, sabay yon na sinistimulate ng Healing Galing Oil, tapos sinasuction. Sabay din yon kahit isang bahagi lamang ng tenga ang affected, Andrew at Daisy, sabay, no? Pareho, kung hindi mo kayang pagsabayan, tapos sinasuction yon. Kung merong nararamdaman ang pasyente na kirot or pananakit doon sa affected area, lalo at may pamamagang kasama, malaking tulong para matanggal yung pananakit ang ating herbal vitamins B1, B6, B12. Yan ang kapalit po natin sa ordinary pain reliever para sigurado tayo na nare-repair ang mga ugat, lalo na ang ugat na pandama. Iniiwasan po natin as much as possible ang mga pain reliever na nakakadamage sa internal organs. Maraming salamat, Andrew at Daisy, sa inyong pong katanungan. Sana'y makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. Narito ang karagdagang tips mula kay Dr. E sa tamang paglilinis ng tenga. Ang best time para magtanggal ng earwax ay pagkatapos maligo kasi malambot yung earwax natin. Kumuha lamang ng manipis na tissue o malambot na cloth, no, or bulak at lilinisin lamang, o yung pinky finger pwedeng gamitin para malinis ang palibot ng tenga. Ngayon, mga once or twice a week, yung gagamitan natin ng cotton buds, no? Pagkatapos pa rin maligo, yon. At dapat sana, pag nililinis natin ang tenga, ay hindi natin sinusudsod, ang tawag ko doon sa gilid ng tenga. Dapat, pabilog ang paghagod ng ikot ng cotton buds na malinis at hindi yung parang papasok na lalong pumapasok yung tutuli sa loob. Gayunpaman, may mga instances kasi na tumigas na nga, no, yung tutuli at minsan, ayun, ginagawa ng paraan ng doktor yan, may mga espesyalista para dyan. Pero sa Healing Galing way, na pagtatanggal natin ng mga namuong earwax sa tenga, natuyo, tumigas, yan po ay pinapatakan lamang natin ng Healing Galing Oil, lalo na sa gabi bago matulog, no? Kung ang tao naman po na may problema sa earwax ay nasa bahay lang, buong araw, pwedeng 3 times a day na papatakan lamang ng Healing Galing Oil at imamassage ang tenga sa pamagitan po ng paghatak dito pababa, papunta sa likod,
pataas, paulit-ulit po na pagmamasad sa tenga para lumuwag po yung pagkakakapit ng tutuli, no, o yung earwax habang nandoon yung Healing Galing oil. Pwede rin